Magandang umaga po sa ating lahat. Sa nakalipas mong 4 na linggo ay tayo po ay nag-aral, naggulay tungkol sa sanlibutan. Sa umaga po ito ay tatapos tayo sa pinakahuling bahagi ng ating pagbubulay tungkol dito. Tinalakay natin ang tungkol sa ibig sabihin ng sanlibutan, ano dahil lang bakit nagiging kaaway ng Diyos ang mga umiibig sa sanlibutan at anong kahihinatnan ng mga umiibig sa sanlibutan. Ang mga naunang mensahe ko ay nagtuturo at nagpapaalala sa atin na tayo bilang mga Kristyano hindi na dapat kumikilos at namumuhay na katulad ng dati noong tayo ay makamundo pa. Ngayon tayo na kay Kristo na ang ating buhay ay hindi na umiikot at inakontrol ng mundo ito, kundi dapat umiikot na at nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. At dahil tayo na kay Kristo na, mayroong inaasahan sa atin bilang mga bagong nilalang na kasalukuyan na nanatiling nakatira pa din dito sa mundo ito. At dahil tayo nasa ilalim din ng paghahari ng Diyos, ang ating buhay ay dapat na tungkol na sa mga bagay na nais ng Diyos at hindi na tungkol sa mga bagay na gusto lang natin. Ang dapat nating inasik ay ang mga bagay na pagkaharian at hindi ang mga bagay na panglupa na lamang. Ganyan ang dapat na kalagayan natin ngayon bilang mga mananampalataya. Ganyan na dapat tayo ngayon bilang mga Kristiyano. Ang ating pinakapangunahing pinakahangad ay ang mga bagay na gusto ng Diyos at hindi na yung mga bagay na nasa mundo ito, even yung mga bagay na pinanais natin. At sana po'y nabigyan ng linaw yan sa mga nakaraang mga pag-aaral at pag-uulay natin. Ngayon umaga din ang panghuling mensahe natin sa sering ito, tatalakayin naman natin kung paano ba dapat mamuhay sa mundo ito ang isang Kristiyano. O paano dapat tayo mamuhay habang naglalakbay pa sa daigdig na ito. Kukunin po natin ang ilang mga sinabi ni Apostol Pedro patungkol dito sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 2 verse 11 to 17. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia at sabayan niyo po ako sa pagbasa sa ating teksto. Sa unang Pedro, kabanata 2, talata 11 hanggang 17. Naroon po kayo? Kung naroon po kayo, ako po inyong sabayan sa pagbasa mula sa inyong mga hawak na Biblia. Verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Alang-alang sa Panginoon, pasako kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinuko niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ng inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos at igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos, igalang ninyo ang emperador. Nagsimula po si Pedro sa binasa nating talata sa isang pamamanhik. Sa ibang salin na Tagalog, ginamit yung salitang ako'y namamanhik. Mga pinakamamahal, pinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito.
kinakausap dito ang mga iglesia, ang mga mananampalataya, mga pinakamamahal, my beloved. Kaya ang sulat na ito, ang utos na ito, ang paalala ito ay para sa lahat ng mga Kristiyano, sa iglesia. At laman ang kanyang sulat sa mga Kristiyano ay isang pamamangking o matinding pakiusap para sa mga Kristiyano, para sa iglesia. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Pedro dito ay isang bagay na gusto niyang gawin ng mga Kristiyano. At gusto niyang seryosohin ang lahat ng mga mananampalataya. Ako'y namamanhid sa inyo. Kaya, bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan ang pansin ng sulat na ito tungkol sa klase ng pamumuhay na dapat meron na tayo ngayon bilang isang Kristiyano. And take note kung paano tinawag ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano. Nag-umpisa siya sa pagtawag ng mga pinakamamahal. Yun ang unang title na binanggit niya. Ngunit pangalawa ay ginamit niya ang salitang mga dayuhan para i-describe kung ano ang kalagayan natin bilang mga tao dito sa mundo. Ang sabi niya, bilang mga dayuhan na nakikipamayan sa daigdig na ito. At pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. Mahalaga po sa atin ang portion na yun ng kanyang sulat dahil dito nakasandal ang lahat ng mga sumunod niyang sinabi tungkol sa specific na part ito ng kanyang sulat. Mga minamahal bilang mga dayuhan. Alam naman natin yung salitang dayuhan, meaning to say, hindi siya originally taga rito. Galing siya sa ibang lugar, pumunta sa isang lugar. At yun ay na-consider na isang dayuhan. Dahil originally hindi siya belong sa community na yun o sa lugar na yun. At ganoon, ina-describe ng Apostol Pedro tayong mga mananampalataya, tayong mga dayuhan na lamang sa daigdig na ito. Though, kung sa umpisa talaga naman dito tayo kinangalang nakatira. Pero bilang mga sumampalataya kay Jesus, tayo mga dayuhan. At mas higit natin maiintindihan kapag tinignan po natin sa iba't ibang English translation ang katupas sa salita ng dayuhan. Babanggitin ko lamang po sa iba't ibang mga nasa English translation. Katupas ng salitang dayuhan sa English. At least ito ay yung English translation. Sa NET, yung English translation, yung salitang dayuhan ay sinali sa salitang foreigners and exiles. Foreigners and exiles. Sa King James Version, strangers and pilgrims. Sa ISB, aliens and exiles. Sa Good News Bible, strangers and refugees. At sa NSB, American Standard Version, sojourners and pilgrims. At least ay merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na merong pagpapakilala sa iba't ibang salita sa wikang Ingles na ang katumbas sa ating Tagalog ay isa lang ng dayuhan. Ang mga salitang ito po ay nagsasabing tayo ng mga nagsinampalataya kay Kristo ay hindi na taga-rito sa mundong ito, kundi pansamantala na lamang naninirahan dito. We are strangers. We are foreigners. We are refugees. Para magang mula doon sa pinanggalingan ay inilipat sa pilgrims man na lakbay. Exiles. Kaya malinaw po sa atin sa pagbibigay ng diin dito ni Apostol Pedro na dapat tayo magkaroon ng mindset na isang dayuhan. Yun ay para maging aware tayo na this is not our place.
nag-i-stay lamang tayo sa lugar ito, pero hindi talaga ito ang ating lugar. Kaya mahalaga meron tayo ganung mindset at nag-umpisa si Apostol Pedro sa sulat na yun para establish yung ganung mindset na tayo ay mga dayuhan na lamang sa ligid. At dahil ang ating tunay na tirahan o tahanan ay ang langit, at yan ang sinabi ng Apostol Pablo sa Filipos chapter 3 verse 20, ang langit ang tunay na ating bayan, at mula roon hinihintay natin may panangabi ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Kaya lahat ng nanalig kay Kristo ay nasa ganoong kalagayan. Tayo mga manlalakbay na lamang dito sa mundo ito, pansamantalang naninirahan, at tayo nananabik dahil alam natin yung ating pupuntahan ay higit na mas mainam, mas maganda kaysa dito sa ating iwan. Ang totoo po, kahit sa lumang tipan, describe din ang mga Bible characters ng lumang tipan ng mga dayuhan, mga pansamantalang natirahan dito sa daigdig. Katulad ng sinabi sa Hebrew chapter 11 verse 13, silang lahat ay namatay nang may pananalig sa Diyos, at hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. And then sinabi, kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan lamang dito sa lupa. Kaya hindi lamang ito isang New Testament statement, ito isang Old Testament statement din at ipinamuhay, at ganoon din ipinamuhay ng mga namunang mga ama natin sa pananampalataya. Itinuri nila ang kanilang pamamalagi sa mundo ito na pansamantala lamang. Dayuhan lamang at sila'y naglalakbay lamang. At ganoon din natin titingnan ang ating sarili. Pakisabi sa iyong katabi, tayo pansamantalang naninirahan. Hindi ito ang ating lugar. Kaya huwag natin ipakapano ang ating sarili sa mundo ito at sa mga bagay na meron sa mundo ito. This is not our place. Ngayon ang tanong na kailangan po nating masagot sa umagang ito ay, papaano nga ba tayo mamumuhay habang naglalakbay dito sa sanlibutan? Papaano tayo dapat mamuhay habang naglalakbay dito sa sanlibutan? We are already registered citizens of heaven. Inalis na ang rehistro natin dito sa lupa. Kumbaga sa paglilipat ng rehistro, dati dito tayo nakarehistro, pero nung tayo sa pampalataya kay Jesus, nawala na yun at tayo ay nakarehistro ng pangalan sa langit. Okay, number 1, paano mamuhay habang naglalakbay dito sa sanlibutan? Ayon sa sulat ni Pedro sa ating binasa, una, talikdan ang masasamang hilig ng laman o ng katawan. Abstain, sa English, abstain from fleshly lust. Talikdan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu Santo. Ang unang instruction ni Pedro ay talikdan ang masasamang hilig ng katawan. Hindi tinukoy ni Pedro kung anong specific na hilig ng laman o katawan ang dapat talikdan. Hindi niya binanggit na itong mga bagay na ito ay inyong talikdan. Sa halip ang sinabi niya ay talikdan ninyo ang masamang hilig ng katawan na hindi laban sa Espiritu. Sa ibang salin, mga masasamang hilig ng laban. Meaning to say, ito may tumutukoy sa anumang desire, anumang hilig, anumang hinahangad ng ating katawang makalaman ay kailangan natin talikdan. Bilang mga dayuhan po sa mundo ito, isang bagay ang kailangan natin bantayan sa ating sarili, at yun ay ang ating mga ina-desire, ang ating mga inahangad, inagusto. Yung inagusto mo, yung bang inagusto mo, inahangad mo, ay bagay na maka-Diyos o isang bagay ng kalaman, makamundo. May mga hilig ng katawan na kailangan na natin alisin sa ating pamumuhay.
nanginasa ang ating makalamang katawan. Tayo namumuhay hindi na katulad ng dati na naghahangad ng maraming makamundong bagay. Sino sa atin dito ang hanggang ngayon ay punong-puno pa ng maraming makamundong hangarin? Malaki ang problema. Dahil tayo bilang isang binagong Kristiyano, bilang binagong bagong nilalang nagbabago din ang ating mga gusto. Nagbabago din ang ating mga hinahangad sa sarili at sa buhay. Dahil bahagi ng pagiging bagong nilalang. Kaya hindi na tungkol sa mga bagay na makamundo, kundi sa mga bagay na makalamang. Sa Colossus chapter 3, verse 1 and 2 ay sinabi ni Pablo ang ganito, binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. And then isa-isip din ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Dalawang verb ang gusto kong mapansin natin. Yung una yung salitang pagsumakitan at pangalawa yung isa-isip. Unahin natin yung pagsumakitan. Ano daw ang dapat natin higit ng pagsumakitan, sabi ng talata? Kayo kumasa, mga kapatid. Ano sinasabi dyan? Ano daw dapat natin higit ng pagsumakitan? Mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo. Mga bagay na panlangit, mga kapatid. Ganun na ba natin? Ganun na ba tayo namumuhay sa mundong ito? Ang inapagsumakita natin, ang inapursuit, inahabla natin ang mga bagay na tungkol sa langit at hindi ang mga bagay na tungkol sa mundong ito. Hindi na tayo nagpapakamatay sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Ito mga kapatid ang mahalagang katotohanan na gusto ko itong inood natin. Kung ano ang mga bagay na higit kong inapagsumakitan ang nag-define kung ikay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa kalakaran ng Diyos. Yun ang magsasabi kung ikay makalangitan o makamundo pa. Kaya, ibangin mo sarili mo. Ano ang mga bagay na inapagsumakitan mo sa buhay na ito? At doon malalaman mo kung ikaw ba ay makalangit sa pamumuhay o makamundo pa rin sa iyong pamumuhay. Ang totoo, hindi mahirap malaman yun. Ilista mo lamang ano yung mga gusto ko, mga inahangad mo sa sarili mo, sa buhay mo, and then may ibagay mo kung nasaan ka. And then sabi ni Pablo, isa-isip. Ano daw ang isa-isip? Ang mga bagay na panlangit. At hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya simple din naman ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Nagiging kung ano tayo, depende kung ano inilalaman natin sa ating isip at sa ating puso. Nagiging makamundo ka, nagiging makamundo ang isang tao dahil ang kanyang isinisilid sa kanyang isip at puso ay puro mga kamunduhan. Pero nagiging makalangit tayo sa ating pamumuhay. Maka-Diyos sa ating pamumuhay. Kung ating pinupuno sa ating puso, sa ating isip, ay mga bagay na tungkol sa Diyos. Kung ang palagi mong pinapanood, naririnig at nakikita, for example, sa social media, ay mga bagay na puro kalukuhan. Mga bagay na walang katuturan, kalaswaan, napupuno ang isip mo ng maraming basura. Hindi mo namamalayan, unti-unti kang nahulog sa patibong ng kaaway. Napakadali na lamang maka-connect ng kaaway sa ating ngayon, sa ating makabagong panahon. Dahil sa technology na meron tayo. Though meron magandang pakinabang para sa tao, pero nagiging magandang opportunity din yung para sa kaaway para madaling makakonek sa atin at makaakit
Ngayon, pinapaalalahan na tayo ng dalawang apostol, si Pedro at si Pablo, na hindi na tayo taga-mundo. Tayo mga mamamayan na ng langit, kaya dapat natin inapagsumakitan at inalaman sa ating isip at inasa isip ay ang mga bagay na nasa. Sa iba't ibang salin po ng Biblia, isinalin yung salitang masamang hilig ng laman sa ilang mga salitang ganito: sinful desires, fleshly lust, passion of the flesh, worldly desires. Ang ating katawang ito na makalaman, makamundo, ang totoo palagi naghahanap ng mga bagay na makamundo. Itong ating katawang makalaman ay laging nagnanasa ng mga bagay na makamundo. Dahil originally ang ating katawan ay makamundo. Ang gusto nito ay mga bagay na inaalok ng mundo. Kaya nga pwede nating masabi na ang kamunduhanan ng ating katawang makalaman ay mag-best friend, magkaibigan, magkakampi. Bakit? Dahil yung inahanap ng ating katawang makalaman ay narito sa mundo ito. At eksakto naman yun ang ina-offer ng mundo. Kaya nag-limit sila. Match na match sila, bagay na bagay sila. Alam na alam ng Diablo kung ano pwede niyang i-offer sa atin at gagamitin niya mga bagay na meron sa mundo. At kung ang mga bagay na nangyayari sa mundo para makuha niya tayo sa kanya. Kung hindi natin lalayuan tulad ng instruction ni Pedro at pipigilan ng ating sarili, matatangay tayo ng iba't ibang mga desire nito. Magiging madali lamang sa away na tayo matusok. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Even ang Panginoong Jesus ay nagsabi anong dapat na maging una sa ating buhay at higit na inapagsumakitan natin sa ating buhay. Si Jesus na mismo ang nagsabi, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Diyos. Maging pangunahin ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung mayroon ang dapat inunan, pinapakahangat natin sa buhay na ito, yun ay ang paghahari ng Diyos. Yun ay ang paghahari ng Diyos. Tandaan po natin pansamantala lang tayo mag-stay dito at isang araw lilisan tayo sa mundo ito at ang sabi ng Biblia, magsusulit tayo sa Diyos. Ngayon, kung ang nasusunod pa rin sa atin ay ang makalamang katawang ito sa kanyang mga kagustuhan. Sabi ng ating binasang talata, meron kong binanggit na pakikitigma. Basahin ko ulit sa verse 11, yung huling part. Talikuran nito ang mga pagnanasa ng naman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Anong meron? Merong laban, merong digmaan na nagaganap. Spiritual battle. May laban na nangyayari. At yun isang laban na hindi nakikita ng mata, physical na mata. Sa ating sarili, wala tayong magagawa para manaigat o magtagumpay laban sa laban na meron. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin ang Espiritu Santo. At yun ang dahilan kung bakit ibinigay din sa atin ang Espiritu Santo. Dahil alam ng Diyos na sa ating sarili, kakayanan ng lakas, imposible na tayo manalo sa labang iyon. Dahil itong ang katawang ito'y kakampi ng Diyos. Kakampi ng mundo. At susunod lamang ito sa kanyang mga iyon. Ganun tayo, alipin. Sunod-sunuran sa kanyang gusto. Ngayon na tayo mga mananampalataya. At nasa atin na nananahan ng banal na Espiritu, hindi na dapat. Hindi na tayo dapat alipin ang mundo. Hindi na tayo dapat alipin ang kaaway. Ang sabi ni Jesus ay alipin na niya. Dapat alipin ka ni Kristo. Meaning to say, na susunod na sa buhay ni si Kristo.
At yun ay mangyayari sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Ang isang malaking challenge sa atin bilang mga mananampalataya, napapaikutan tayo ng maraming mga hindi pa kumikilala sa Diyos. Na ang mga pamumuhay ay makamundugay. Nakaayon pa rin sa kalakalan ng mundong ito. Kung hindi natin papasyahan ang kalikuran ng masamang hilig ng ating katawan, magiging madali lamang para sa mga taong tayo na kaya pa pabalik, tuksuhin ang pag-asala sa Diyos. Ngayon, isang bagay na pwede natin itanong sa ating sarili. Sinong higit na nakakahikaya? Yung mga tao sa labas o ikaw bilang Kristiyano? Nahihikayat ba sila sa pamumuhay mo? Nahahamon ba sila sa pamumuhay mo? O ikaw ang nadadala ng pamumuhay na meron sila? Napapagaya ba sila sa klase ng pamumuhay mo? O ikaw ang napapagaya sa pamumuhay na meron sila? Makakapamuhay lamang tayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya kung tatalikdan natin ang ating masasamang nasa natin. Ang totoo, hindi ito imposibleng magawa. Sabi ni Pablo sa Galatia chapter 5 verse 16, hindi na ito straight in the verse natin. Ginamit ito sa mga nakakalang mensahe. Galatia chapter 5 verse 16 and 17. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa minasa ng Espiritu. At ang mga linanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Sabi ni Pablo, magkalaban. Binanggitin ni Pablo sa sulat na ito na meron laban. Kaya ina-highlight ng apostol na meron laban. At meron magkalaban. Sino daw ang magkalaban? Yung pita ng laman at ang Espiritu. Ang tanong ay, sino sa dalawang ito ng panig ang kakampihan mo? Kaninong panig ang kumakampi? At sino doon ang ating kaaway? Sino sa dalawang dapat nating kampihan? At sino sa dalawang dapat nating kalabanin? O ituring na kalaban? Siyempre, ang Espiritu Santo ang ating kakampi. Sabihin mo nga sa katabi, ang Espiritu Santo nasa ikakampi mo. Para magtagumpay sa buhay na ito, sa pamumuhay sa mundong ito. Dapat kinakampihan natin. Dapat pareho kasi natin, pareho ng isang kalaban. Di ba sa Pedro ganun din? Kalaban natin ang kamunduhan ng kita na naman. Ganon din dito, ang Espiritu Santo kalaban natin. Bilang mga mamamayan ng langit, kailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo para magawa natin makapamuhay ng ayon sa minanais ng Diyos. Hiwalay sa Espiritu Santo, hindi tayo magkakaroon ng anumang maka-Diyos na pagnanasa dahil wala yun sa ating likas na kalagayan. Sa ating likas na kalagayan, ano ang meron? Makamundong pagnanasa, makasariling pagnanasa. Paano tayo magkakaroon ng maka-Diyos sa pagnanasa? Kailangan ang pananahan ng Banal na Espiritu. At kailangan natin ang tulong ng Espiritu araw-araw. Ang magkaroon ng maka-Diyos na hangarin posible lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung wala po ang presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay, at kung hindi nag-ooperate ang Espiritu sa ating buhay, magiging hindi lamang mahirap kundi imposible na makapamuhay tayo sa mundo ito na hindi naghahanap ng mapagay. Kaya malinaw na sa atin ang Espiritu Santo at nasa ilalim tayo, hindi lamang nasa atin, kundi nasa ilalim tayo ng kanyang paghahari, pangunguna, paggabay. Doon lamang natin magagawa magkaroon ng hangharing nararapat para sa isang mamayan. Sabihin mo sa ikatabi, kung gusto mong maging maka-Diyos at makalangit ang iyong hinahangad,
magpasya tayo at pipiliin natin araw-araw na ako'y magpapasako sa pangunguna at susunod sa gabay ng Espiritu Santo. Katulad ng sinabi ko na kanina, kakampi natin ng Espiritu Santo, mga kapatid, para makapanagumpay tayo sa laban na meron tayo. Kaya kapag may mga pagkakataon na inatupik tayo ng Espiritu Santo, na iwasan ang isang bagay o itigil ang isang bagay, kahit gaano pa natin ang gusto o kaganda yun. Ngunit kung saan dama natin ang leading ng Espiritu Santo ay nagsasabi, no, don't do it, stop. Susunod lang tayo. Walang ibang choice kung hindi sundin ang prompting, ang conviction, ang guidance ng Banal na Espiritu. Ipinapahamak natin ang ating sarili sa tuwing inadekelect natin ang gabay ng Espiritu Santo at ang pagtutulog na sa atin. Sana huwag natin ituring ang Espiritu Santo na kontrabida sa ating kaligayaan. May mga taong iniisip na ang Diyos ay kontrabida. KJ, Killjoy, pinipigilan tayo maging masaya kasi ang dami bawal, kaya may mga taong takot maging born again. Kasi sabi nila maraming magiging bawal na sa buhay ko. Ang dami hindi pwede. Na parang ang dating ay ang Diyos ay hadlang para lumigaya ang tao. Hindi tayo pinipigilan ng Espiritu Santo na sumaya. Iniingatan na lang tayo na huwag madaya ang kaaway at magsisi sa huli. Para maranasan natin yung totoong buhay na kaaya-aya, sabi ng Biblia. Ganap at kaaya-aya. Sabihin mo ulit sa ikatabi, huwag mong ituturing na kontrabida ng Espiritu Santo. Kapag inasabay ka, kapag inapaalahanan ka, ano lamang dapat mong gawin ang sundin? Sabi, gawin? Sumunod. Huwag tayong susuway. Kakampi natin siya. Wala tayong ibang best na kakampi kundi siya. Amen po ba? So ano ang aasahan natin sa buong isang linggo ito na tayo ay haharap sa iba't ibang mga sitwasyon ng ating buhay, harap tayo sa iba't ibang mga trabaho meron tayo, paano tayo kikilos sa pamumuhay? Mamumuhay tayo ayon sa ilalim ng paggabay ng Banal na Espiritu Santo. At matuto tayong makinig at sumunod sa anumang kanyang sasabihin. Pangalawa po, paano tayo mamumuhay habang naglalakbay sa mundo ito? Sabi ni Apostol Pedro, pasado kayo sa lahat ng kapangyarihan. Submit to every ordinance of man. The verse 13, alang-alang doon sa ating konteksto, unang Pedro chapter 2, verse 13. Alang-alang sa Panginoon, pasako kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas sa kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugod niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Marami mag-iisip ang iba, bakit may ganitong bahagi ng utos tungkol sa pamumuhay sa mundo ito? Bakit kailangan magpasakop sa mga may kapangyarihan? And take note, sinabi ni Pedro, sa lahat ng may kapangyarihan, hindi lamang sa mga pili, kundi sa lahat ng may kapangyarihan ng otoridad sa mundo ito. At ano ang kaugnayan ng utos nito sa atin bilang mamamayan ng langit? Ang dayuhan sa mundo ito. Ang utos ito ay mahalagang mga kapatid bilang mga dayuhan sa tingin. Dahil nagtuturo ito sa atin na bagaman tayo nasa ilalim na ng paghahari at otoridad ng Diyos, it doesn't mean, hindi nangangahulugan na tayo excuse na sumunod sa mga umiiral na batas at patakaran sa mundo ito. Kung paano ang isang foreigner, galing sa ibang bansa, let's say, o tayo, halimbawa, pupunta tayo ng Amerika, may mga ilang mga pagkakaiba sa mga batas at patakaran umiiral dito at umiiral doon sa bansa natin pupuntahan. Kailangan natin matutulong sumunod doon sa umiiral na batas doon at patakaran doon.
sinasabi nito sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi tayo excuse. Sa halip, the more na kailangan natin maging mapagpasakop at masunurin bilang isang reflection ng ating pagiging mapagpasakop at masunurin sa Diyos. Kung meron ang dapat na higit na mas masunurin sa mundo ito, dapat yun ay ang mga Kristiyano. Hindi yung mga Kristiyano pag-isa sa namumuna para lumaban sa mga pamunuan. Anong samang patutuo yun? Sabihin mo sa ikatabi. Napakasamang patutuo yun bilang Kristiyano. Napansin niyo po ba na ito hindi lamang basta isang pakiusap? Ito'y nasa anyang pautos dito. Inuutusan tayo bilang mamamana ng palataya na pasakop sa lahat ng may kapangyarihan. Ito ang tamang pag-uugali na dapat makita sa lahat ng mga Kristiyano. Kapansin-pansin na ilang beses itong binanggit ni Pedro dito sa chapter 2. Especially dito sa verse 11 to 17 binasa natin kanina. Yung salitang pasakop. Sa verse 13, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan. Verse 18, sundin ninyo ang inyong Panginoon o sa mga amo. Chapter 3, verse 1, the same na unang Pedro. Kayo mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Kaya isa sa tema ng sulat ni Pedro dito sa kanyang sulat ay tungkol sa pagpapasakop at pagsunod. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa mga pamunuan at mga may otoridad o nakakataas sa atin. Yan man ay sa gobyerno, yan man ay sa business area, mga amo natin, sa trabaho, or even sa family. Yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki at mga anak sa kanilang magulang. Hinihimok tayo ng Biblia na maging mapagpasakop sa kanila at masunurin. Bilang mga Kristiyano po, patungkulan natin ito. For as long as na walang ipinapagawa sa atin na magiging direktang paglaban sa katuwiran ng kalooban ng Diyos, we are commanded to submit and obey. No excuse. Ang totoo po, nang isinulat ito ni Apostol Pedro, just a background, kasalukuyan na sa ilalim ng pag-uusig ang mga Kristiyano noon. At ang totoo ay malapit na siyang patayin sa ilalim ng paghahari ni King Nero. Si King Nero po isa sa kilalang napakatapak at napakalupit na naging hari noon. And yan, sabi niya sa sulat na ito sa mga Kristiyano, magpasakop kayo sa emperador, sa gobernador. Isang taong malapit ng patay. Isang taong nasa ilalim ng pag-uusig at ang buhay niya nakatay. And yet, nag-iikari sa mga kapwa niya mananampalataya. Submit. And obey. Ano ang kabaliktaran ng pagpapasakop? Ang kabaliktaran ay pag-rebelde. Gusto kong maniwala na gusto ni Apostol Pedro na maagang iwasan at magamot na kung posibleng mag-arise na problema na ang mga Kristiyano ay maging rebelde. Maging laban. Kaya tinuturuan niya ang mga Kristiyano dito at hinihikayan at namamalig sa kanila na para bang sinasabi niya na kahit mahirap ang ating pinagdadaanan ngayon, kahit tayo ninitigis sila, kahit tayo pinapahirapan nila, sumunod kayo. At huwag kayong gagawa ng mga bagay na maaaring makasira ng ating pagtuto. Ang pagiging rebelde isang pangit na katangian dapat natin iwasan bilang mananampalataya. Tingnan mo po sa dictionary ng ibig sabihin ng rebellion. At sabi sa isang sa dictionary, sa Cambridge Dictionary, ganito niya i-define yung rebellion. But violent action organized by a group of people who are trying to change the political system. Violent action.
Kaya yung pag-rebelde merong kasamang violent action. Merong bad image na ina-create ang pagiging rebelde. Kaya hindi maganda sa isang Kristiyano na merong ganong image sa atin, sumisira yun ang ating pagtutuo sa mundong ito. Kapag hindi tayo nagpapasama sa mga nakakataas, o lahat na may kapangyarihan sa atin, nag-create tayo ng isang bad image sa ating pamumuhay at pagtutuo sa mundong ito. Kahit pa hindi tayo direktang nakikipagtalo sa kanila at lumalaban sa kanila, pero yung mga simpleng pagsuway natin sa mga simpleng patakaran na inilalakad nila, for as long as hindi naman lalaban sa ating pananampalataya at sa ating konsensya, and yet hindi tayo sumusunod, nagre-rebelde na tayo. At hindi siya isang magandang pagtutuo. Isang masamang imahe ang ginagawa mo sa ating pagtutuo. Sa English din ay isinalin niyo ang magpasakop sa ganitong praise. Be subject to every human institution. Be subject to every human institution. It means to say, lahat naman nag-exist na institution sa mundo ito. Sa gobyerno man yan, sa business niya rin man yan, sa family man yan, isagdagdag pa natin ang school, paaralan. Lahat ng meron mo na nag-exist na mga pamunuan, nakatataas. We are commanded by the Bible na tayo ay magpasakop. Binigyan tayo ni Pedro ng dahilan sa kanyang sulat, bakit dapat natin sundin ito? Ang una sabi niya, alang-alang sa Panginoon. Pasakop kayo. Kaya anong ating unang batayan, bakit tayo magpapasakop kahit parang mabigat sa ating loob? Dahil hindi natin gusto yung taong yun. Masama ang ating loob sa kanya. Dahil sinaktan niya tayo minsan. Ang sabi ni Pedro, unang dahilan, alang-alang sa Panginoon. For the Lord's sake. Kaya ating unang isasalang-alang bakit tayo magpapasakop ng Diyos. Hindi natin gagawin ito para i-please ang sino man na may kapangyarihan o para makakuha ng pabor sa mga may katungkulan. Yan ang isa sa problema kahit ang mga ilang mga Kristiyano. Sumusunod sa mga namiminuno kahit hindi tama ang ipinapagawa, kahit hindi na maka-Diyos ang ipinapagawa, dahil meron silang ibang agenda para makakuha ng favor. Gagawa ng ilang mga bagay kahit nakapalititiguan ng paglabag na sa kalooban ng Diyos ng kanilang konsensya. Mga kapatid, hindi ganyan klase ng pagpapasakop at pagsunod ang inasabi sa atin ng Biblia. Sa halip ay magpapasakop tayo sa kanila alang-alang sa Panginoon. Ngunit kung ang mga bagay na ipapagawa na sa atin ay direktang lalaban na sa katuwiran, kabanalan at kalooban ng Diyos, meron tayong karapatan na hindi yun. Dahil meron mas mataas na tinutod sa atin, yun ay ang Diyos. Kaya kung wala namang ipinapagawa sa ating direktang lalaban sa katuwiran ng Diyos, kailangan natin mag-isip. Ibig kong sabihin, kung hindi natin kinikilala ang mga otoridad sa taas, yan man ay sa government, sa family, ang mga magulang, ang mga babae sa asawang lalaki, sa school, ang mga teachers, sa trabaho, ang mga amo, para na rin natin sinabi na wala tayong tiwala sa nag-alaw sa kanilang mailagay sa posisyon. Sino ba ang nag-alaw na mailagay sila sa ganong kalagayan? Ipinaliwanag dito ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma chapter 13, verse 1. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaan umiiral ay tinatag ng Diyos. Kaya nga ang malaban sa pamahalaan ay malaban sa mga itinagda ng Diyos at lalapatan ng parusa sa sino na lumalaban. Kaya ayon sa sulat ni Apostol Pablo, ang Diyos ang nagmarapat nito. Ang Diyos ang nagkahitulog ito at naglagay sa kanila sa posisyon at nakapangyarihan nito. Kung minsan lamang mahirap sa atin ang magpasakop,
kapag hindi natin gusto ang tao sa iba't ibang kadahilan. Ngunit, tulad ng nauna ko ng sinabi, isasaalang-alang natin palagi ang Panginoon sa ating puso. Meron pangalawa pa na sinabi si Pedro sa verse 14, at sa mga gobernador, nasubok niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng patuwid. Binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na ano daw? Magparusa. Sa mga sino? Sa mga gumagawa ng masama. At magparangal sa mga gumagawa ng patuwid. Kaya hindi exempted doon ang mga Kristiyano. Walang special treatment na kapag Kristiyano ka na, ay pwede ka nang hindi sumunod. Malaman tayo hindi, minsan nagagamit natin ng hindi wasto ang ating pagiging Kristiyano. To the point na nalalabag naman natin ang mga pamunuan at patakaran na dapat sundin dito sa lupa. Halimbawa, ang mga simpleng rules and regulations na inapatupad. Napakasimple lamang nito, let's say for example sa kalsada. Ang tamaan ng bato ay huwag naman pong ipatubabalik sa atin. Sa pagmamaneho ng sasakyan, sa mga nagmotor, may patakaran, magsuot ng helmet, para na rin sa kaligtasan ng driver. Tanong, sinusunod po ba? May patakaran na kailangan nakarehistro sa sasakyan at may lisensya magmamaneho. Tanong, sinusunod po ba natin? Para hindi natin masyado maramdaman kasi mga simple mga bagay naman. At para hindi natin maramdaman na tayo gumagawa ng isang bagay na labag na sa kalooban ng Diyos. Pero kung ating sisiyan sa atin ang ating inabulan na umaga, nagkakasala tayo sa mga Panginoon. Dahil nilalabanan natin ang isang bagay na kalooban ng Diyos na mangyari. Ang tayo sumunod sa mga inilatag ng mga patakaran ng mga nakatataas. Para sa ano daw? Para sa ating kabubuti. Kaya tayo din ang mapapasama kapag hindi tayo sumusunod. Yan ang sinabi ni Pablo sa sumunod na verse sa binasa mo kanina. Ang mga Pinoy dapat katakutan ng mga gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanilang gumagawa ng mabuti. Ibig mo ba huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at pagpupuri ng kanila. Sila mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat talagang sila may kapangyarihan ng magparusa. Sila mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya sa termino ng Biblia, ng mga apostol, ina-acknowledge nila na mga pamunuan ito na inalaw ng Diyos na mag-exist ay considered na mga lingkod ng Diyos. Doon sa area niyo ng kanilang papinagagawa sa mundo. Ano sabi ni Pablo? Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot ang mga hindi gumagawa. Dahil kung tayo sumusunod sa patakaran, wala tayong dapat ipag-alala. Pero kung tayo ay sumusunod, meron tayong dapat ipag-alala. Ang haba-haba ng pila ng mga sasakyan. Dahil pila ang mga walang lisensya. Pila ang mga walang rehistro. Kasama ka ba sa nakapila? Hindi mo ba kahiya-hiyain? Ano na? Ay, si Prada ko, nakapangtambay dito, nahintay na umalis. Yung Iltino, yung Expedia, yung mga kapulisan. Ay, aba, wala palang lisensya. Ay, aba, wala palang rehistro. Hindi ko po inamalit ang ating mga kalagayan ng kapatid. Inaalala ko lamang po ang prinsipyo na meron sa Biblia na dapat natin may apply kahit sa mga simpleng mga bagay na kasalukuyan natin napapractice ngayon. At sinabi naman sa atin ng Bible, para din sa ating ikabubuti. O sabihin mo sa ikatabi, para sa ikabubuti yun. Kaya magparehistro ka na. Okay? Parang walang direktang siyempre sa initial na pagtingin, parang wala naman siyang direktang epekto
Sabi ng Biblia, tayo mga Kristyano dapat maging asin at ilaw ng sanlibutan. Kahit sa mga simpleng maliliit na mga sitwasyon. Hindi naman kasi identify ng Bible na sa mga bagay na ito maging asin at ilaw na walang ganun. Yun ay in general, hindi ito sa isang buong bahagi ng ating buhay at pagkatao at sa ating buong pamumuhay sa mundo nito. Be the salt and light of this world. Sa people is ikatabi rin na yung maging asin at ilaw. At huwag maging pasaway ng Kristyano. Kaya bilang mga dayuhan sa daigdig nito at mamamayan ng langit at the same time, the more na kailangan natin ipamuhay ang isang klasiko ng pamumuhay na katulad ng nasa langit na mayroong buong pagsunod, buong pagpapasama. Alam ko sa langit yun ang mga nag-exist. Submission, obedience, wala na po pagsunod. At ito ang kalooban ng Diyos para sa ating mga Kristyano. Sana'y wala sa ating maging mga Kristyano pasawatin. At sa kabilang banda, sinabi dito ni Pablo, ni Pedro, na sila ay kaya ding magbigay ng parangal sa gumagawa ng mabuti. Ano ang impact na iiwan sa ating komunidad, sa ating bansa, kung ang isang Kristyano ay pinilala at binigyan ng parangal dahil sa kanyang mabuti? Siyempre, hindi lang ating hahabulin kaya tayo gagawa ng mabuti, kaya natin susundin ang mga patangal ko dahil mayroon tayong nahabol ng special award. Pabigyan na lamang ni Mayor ng special award sa hindi gano'n. Gagawin natin yun dahil yun ang ina-expect sa atin bilang mga Kristyano. At sabi nga ng Bible, ay katibayan na tayo mga ligtas na. Gagawin natin ito para makapag-iwan ng isang magandang patutuo sa mundo at mapansin ang mga tao sa ating paligid kung ano talaga tayo bilang isang Kristyano at maparangal ng Diyos. Pangatlo po, paano tayo mamumuhay? Igalang ang lahat ng tao. Honor all men. Unang Pedro chapter 2 verse 17. Igalang ninyo lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador. Katulad ng naunang utos, pasakop sa lahat, may ganun din ibinigay si Pedro tungkol dito. Igalang ninyo ang lahat. Ikinabitin yung salitang lahat. Meaning to say, walang tao tayong na-excuse. Hindi yung, itong grupo lamang ng mga tao ito. Hindi. Lahat ng tao. May katungkulan o wala, ibibigay natin ang paggalang na kailangan. Tamang pagtrato na kailangan. Kaya bilang mga mananampalataya, magsisikap tayo na maging mabuti at magalang sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan at katayuan sa buhay. Hindi lamang tayo magiging mabuti sa mga tao, mabuti sa atin at sa ating kapwa mananampalataya, magiging mabuti rin tayo at magalang sa mga tao na sa labas, even kahit sa mga tao umusig sa atin. At kung gumawa ng masama o gumagawa ng masama sa atin. Siyempre sasabihin ng iba sa atin, Pastor, ang hirap na kinasabi mo na yan. Dahil ang natural sa atin bilang tao ay gantihan. Ginawa ka ng masama, kailangan namang ikay magpaapi. Yun ang natural sa atin. Yun ang natural sa mga tao. Ang umiiral pa na kalakalan sa buhay ang pamumuhay. O ang sistema ng mundo. Pero dahil ang umiiral na sa ating klase ng pamumuhay ay pamumuhay na meron sa langit na siyang dapat natin i-apply dito sa lupa, ganun natin itatrato ang mga tao sa ating buhay. Sabi ni Pedro sa the same chapter, verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ng masama, magpupuri sila sa Diyos kapag nakita nila ang inyong mabuting nila.
Ano daw, kahit pinaparatama nila tayo ng masama, kahit inagaw nila tayo ng masama, ang payo ng Biblia, sikapin pa rin natin mamuhay ng maayos, kasama ang mamamana ng mga hindi mananampalataya, huwag humanti sa anumang ginagawa nila, huwag lalo na huwag gantihan ng masama o labanan. In reality, mahirap ito sa marami, kahit sa mga Kristiyano. Dahil meron tayong mga batayan o sariling batayan at sukatan kung sino-sino ang mga taong karapat-dapat bigyan ng paggalang. Kung sino-sino lamang ang mga taong karapat-dapat na pakitunguhan ng maayos. Meron tayong listahan, meron tayong nakalatag na ito lang ito mga ganong klase ng tao. Pero sabi ng Biblia sa ating lahat. Sinabi pa ni Pedro sa verse 18, hindi lamang ang mababait, tingnan niyo po sa Biblia niyo, unang Pedro chapter 2 verse 18, hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit ay ating igalang. Maguhitin niyo po. Hindi lamang yung mababait, kundi kahit yung malulupit ay ating igalang. Meaning ko say, pakikitungan din natin sila ng maayos. Ituturin din natin sila ng kung paano natin tinatuloy ang ibang mga taong hindi naman malupit sa atin. The same na pagtuloy ang ating ibibigay sa kanila. Malaking hamon ito para sa atin. Dahil ang likas sa ating kalagayan din ang mga tao ito malad. Dahil na kapag tayo naapi, napalag yung ating pagiging tao. Teka. Sala na yan. Pero, inahimok tayo ng Biblia kahit sa mga mahirap itong ibigay sa mga kaaway. Sa mga taong gumawa ng masama. O sa mga taong kilala natin sa pagiging hindi magandang pag-ugali. Parang anong hirap ibigay. Parang hirap gawin. Parang hirap magkaroon ng ganong pagturing at pagtrato. Kaya naninili lamang tayo ng mga taong ating pakikisamahan, pakikitunguhan. Pero ang kalooban ng Diyos ay pakitunguhan natin ng ayos ang lahat. At kung may pagkakataon na sila ating nakaka-encounter, igagalang din natin sila at ituturing kung paano pinatuloy natin yun. Regardless ng kung sino man sila sa ating paningin. Sabi ni Pedro sa verse 19, sapagkat kalulog ka ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa Kanya kalooban. Mga kapatid, bahagi na po ng ating pagiging mananampalataya ay tayo ay makaranas ng mga parusa. At kung ipahintulot mo ng Diyos, yung waring mawawaring pangako. Yan ay karanasan ng mga namunang mananampalataya sa Biblia. Hindi naman tayo iba sa kanila. Kaya kung iaraman ng Diyos na kahit makaranas ng gano'n, ina-encourage tayo ng Biblia. Merong pagpapalakas na sinasabi ang Diyos sa atin. Kalulog na tayo ng Diyos. Kalulog na ng Diyos sa mga nagtitiis ng parusa kahit wala sila kasama. Hindi ba isang magandang pag-uugali yan na makita, mapansin ng mga tao sa ating paligid, na sa kabila ng hindi nila maayos na pagtrato sa atin, inatrato pa rin natin sila na maayos at na may buong pagkilala at paggalang. Hindi tayo lumalaban sa pamahalaan, sa halip kinikilala natin at iginagalang, dahil yun ay isang bagay na dapat natin gawin, yun ay ating katungkulan. Ito ang aking isang naging personal realization po mga kapatid, habang pinagagulan. Igagalang natin ang tao, hindi dahil deserve nila yun. Dahil sa dyan, may mga tao hindi deserving para doon. Pero igagalang natin sila at magbibigay tayo ng paggalang na nararapat para sa kanila dahil yun ang inaasahan sa atin bilang mga mamayan ng langit. At pangalawa, yun ay katungkulan natin sa kanila. Yun ay inaasahan sa atin bilang mga mamamayan ng langit at yun ay katungkulang ibinigay ng Diyos sa atin na gawin sa kanila. Mahihirapan na po tayong pakitunguhan ng mga tao sa ating paligid ng maayos
at na may paggalang. Kung ang ating magiging batayan ay ang kanilang kalagayan, kung sino sila, ang kanilang character, ang kanilang ugali, magiging mahirap yun sa atin. Pero kung titignan natin ito na bilang isang bagay na inaasahan ng Diyos na makita sa atin bilang mga mamamayan ng langit at isang katungkulan na dapat natin gawin. Ito ang isang bagay na kailangan natin matutunan, mga kapatid. Bilang mga mamamayan ng langit, hindi na ang ating sariling pamantayan ang umiiral, kung hindi ang pamantayan at kalooban ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang ating susundin at magiging gawain. Kung ano ang ina-set na pamantayan at standard ng Bible, yun ang ating magiging pamantayan. Yun ang ating magiging standard sa klase ng pamumuhay and even sa paraan ng pakikitungo sa mga tao. Ano ang inaturo ng Bible sa atin ngayon? Sa ating pakikitungo sa mga tao? Pakitunguhan sila ng maayos, ng may paggalang, regardless ng kung anong klaseng tao sila. Siyempre, merong pagbabalansin din na ating gagawin yun. Kung may mga pagkakataon na kailangan mo ng ingatan ng sarili mo para hindi ka naman makagawa ng bagay na maaaring magtulak sa gumawa ng masama, kailangan mo din tilayo ang iyong sarili sa kanila. Ang sinasabi lamang ng ating pagbubulay ngayong umaga, sa mga pagkakataong tayo ay nagkakaroon ng encounter sa iba't ibang mga tao, ganoon natin sila itutuloy. Kaya sa punto mong ito, tinuturuan tayo ng Biblia ng isang klase ng pamumuhay na dapat makita sa lahat ng mga Kristiyano, ang magkaroon ng paggalang sa mga tao. May mga pagkakataong gagantihan pa rin tayo ng masama kahit ginawa natin silang mabuti. Hindi na balik. Ang mahalaga, malinaw sa atin kung paano tayo dapat kumilos dito sa mundo at makitungo sa mga taong narito pa sa mundo. Lalo sa mga hindi mananampalataya. Kasi kailangan natin maging aware na hindi na ito ang ating tunay na tahanan. At ang may mga tao na narito pa sa mundo ito na hindi makabilang sa kaharian ng Diyos, o hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya ano ma-expect mo? Ito ang gusto ko kong sabihin. Huwag tayong mag-expect ng anumang ganti sa mga taong ating pinakikitunguhan, lalo na sa mga hindi pa mananampalataya. Huwag kang mag-expect na mag-react at kumilos sila ng katulad ng kung paano mo silang pinakitunguhan. Bakit? Dahil hindi pa naman sila kasama o kabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Don't expect something the same mula sa iyo, mula sa kanila, dahil sa kanila. Yung tipo, ay dahil ganito mo sila pinakitunguhan, dapat ganun din nila ang pakitunguhan. No. Lalo kung sila hindi mananampalataya. Maging mahusay ka sa pakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. Pero huwag mong i-expect na maging ganun din yan. Babalik nila sa iyo. Masasaktan ka lamang. Mabibigo ka lamang. Madidisappoint ka lamang. Ang isipin mo na lamang ay sumusunod ka at natutupad mo ang kalooban ng Diyos sa tuwing ginagawa mo. Tayo ang kabilang sa kaharian ng Diyos. Mamamayan ng langit ay may katungkulan ng kumilos, ng maayos at may paggalang sa iba't ibang klase ng tao dahil na inaasahan sa Sa English po, isinali ang salitang igalang. Respect, pero sa ibang version, honor ang ginamit. Honor. Honor all men. Parangalan. Siyempre, pag yun ang ating gagamitin na salita, mas mataas yun. Isang mataas na magbibigay ito ng pagkilala at pakikitungo sa isang kapwa-tao. And we are commanded to honor all people. Hindi ito madaling gawin. Hindi ko po ito'y sinasabi na madali sa atin ito. Alam ko ito'y challenging sa atin, sa marami sa atin. Hindi ito madaling gawin. Kung ang pag-iiralin natin ang ating makataong katuwiran, talagang magiging mahirap. Pero dahil tayo mga mamamayan ng langit,
Hindi na ang sistema ng mundong ito ang ating sinusunod, kundi ang sistema at katuwiran ng Diyos na umiira sa langit. Sana yun ang ating maging encouragement. At yun ang ating babalikan palagi. Sa akin kung pagtatapos. Sa dulo ng bahagi ng sulat ni Romansin ng ating binasang verse, sa verse 17, sinabi ni Pedro ang ganito, mamuhay kayong may takot sa Diyos. Para sa akin, central truth ito ng ating inabuhay. Ang mamuhay ng may takot sa Diyos, ang magdidikta kung paano din natin ipapamuhay ang ating pamumuhay dito sa mundo. Bagaman narito pa tayo sa mundo ito, hindi na tayo bahagi ng mundo ito. Kaya ang ating pamumuhay dapat lamang naiiba sa pamumuhay na meron sa mundo. Dito sa mundo, sabi ni Pedro, hindi maiiwasang makaranas ng iba't ibang hirap, pagsubok. Kaya sabi niya, ang pagtitiis ng hirap, unang Pedro, chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawa dapat tularan. Hindi pa siya, mismo ang ating Panginoon Jesus ay naranasan natin ito. Unfair treatment. Sinaktan. Pinarusahan. Hindi maiiwasan may pagtitiis, mga kapatid. Habang narito pa tayo sa mundo nito, may mga pagtitiis talagang kailangan tayong gawin para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos at maipamuhay natin ang buhay na ayon sa nais ng Diyos. Kaya encouragement sa atin ng Biblia, magpakatibay at magpakalakas lamang tayo sa Panginoon. Yan ang sinabi ng Panginoon Jesus mismo as an encouragement sa atin. Sa Juan chapter 16 verse 33. Juan 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya mga kapatid, kunting tiis lang. Pag sabi sa inyo kapatid, kunting tiis lang. Napagtagumpayan ni Kristo sa mundo. At doon sa ating pupuntahan, doon manabik tayo. Kasi ang sabi ng Biblia, doon wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang paghihap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pahayag 21 verse 4. Ang naghihintay doon sa ating totoong tirahan ay hindi kayang sukatin kung gaano kaganda, kaluwalhati, at kasaya. Kaya bakit mo ipapako ang buhay mo sa mundong ito? Kung higit na mas mainam ang naghihintay na lugar sa atin. Isang kaangmangan na may tuturing na magpakamatay ka sa mga bagay na nasa mundo ito. Gayong hindi kaya timbasan mga bagay na meron sa mga. At hindi lamang ito, kahit tayo narito sa lupa sa mundo ito, ang Panginoon nangako din sa atin na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. At hanggang sa dulo, sasamahan ko kayo, sabi ng ating Panginoon Jesus. Kaya kahit tayo narito pa sa mundo ito, mga kapatid, naglalakbay, hindi natin kailangan mabalisan, mabahalay, umag-alala, dahil palagi natin kasama ang Diyos. Amen po ba? Hindi na tayo pababayaan. Ako may tapos na. Pero ang totoo, itong mensahe ito natin kung ibinahagi sa inyo, ay may acronym actually ito. ASH. A-S-H. Kung English ang gagamitin ko mga points. Abstain from fleshly lust. Submit to every ordinance of man. And honor all men. ASH. Ang ASH po, or abo, sa Bible, ginagamit ko na nagagamit para i-represent or maging isang sign as a sign ng pagluluksa, pagsisisi, paghapon ng Diyos at kamatayan. Tayo naglalakbay lamang sa mundo ito at may dulo rin ang paglalakbay natin sa mundo ito. Habang narito pa tayo at hindi pa tapos ang kwento ng ating paglalakbay,
Sulitin natin, gawin nating makabuluhan ang ating paglalakbay dito sa mundo, pagsisihan ng mga kasalanan dapat ng pagsisihan, talikuran ng likong pamumuhay, at isang araw ay hanap tayo sa harap ng Diyos. Lahat tayo sa ating Diyos na dakilang tagapaghatol. At magsusuri tayo lahat sa Kanya. Huwag nating iisipin may mahabang panahon pa tayo natitira sa mundong ito. Gamitin natin ang maiksing panahon na natitira lang natin sa mundong ito para may sakatuparan ang kalooban at layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Remember this acronym, ASH. Abstain, submit, honor. Abstain from pleasant glass. Submit to all power of God and honor only. Para magsilbing gabay natin, paano natin ipapamuhay ang isang buhay na nagsasakatuparan ang layunin ng Diyos at ang bibigay